good morning sa ating lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, ang pag-uusapan natin itong bagong defender ni Arjen mga kaibigan. Kasi sa title pa lang niya ay talagang grabe na, no? Idinidiin para masira ang imahe. Yan po ang ating pag-uusapan for today mga kaibigan, mga kalingap. Pero bago yan ay shout out muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers. Kaya na sabi ko lang na Ate Bico Siderate in Mamis Tigayons. Suportahan po natin sila mga kaibigan sa ating mga pretty nanay. Mega love shout out po. Thank you po sa inyong pagpapalakas ng loob sa akin. Thank you din po mga kaibigan at mga pretty nanay sa mga suporta na ibinibigay nyo sa akin. Maraming salamat po mga kaibigan. So ito na nga mga kaibigan, dumako na nga tayo sa ating pinag-uusapan. Kasi kahapon mga kaibigan ay nag-content tayo dito kay Arjen kasi nagbase tayo sa kanyang vlog mga kaibigan. At sabi nga natin dyan, ano ang talagang kanyang ipinaglalaban. Kasi alam natin mga kaibigan na halos hindi humihinto ito si Arjen kung ano-ano yung mga ipinupos at hindi rin niya itinatanggi na siya yung nagsumbong kay Makagago mga kaibigan. Sabi nga niya doon, kung ako. Diba? At sinabi din natin dyan mga kaibigan, mga kalinga, para dito sa mga defender na to, lalo na kay Payatas Boy na nag-analyze pero hindi niya makuha yung analyze. Mga kaibigan, kasi ang akala niya dyan, idinidiin talaga natin si Arjen. At ang pagkakaalam nga nila dyan mga kaibigan, doon sa ini-explain ko, kapag nagkaroon ka ng kaso, ay napakahirap mabura. Ang akala ng mga maliliit na to, itong mga tao na to, kasi wala naman tayo talagang mahihita kay Payatas Boy mga kaibigan, na magandang magiging analyze mga kaibigan. Kasi, kaya nga Payatas di ba? Di ba? Wala tayong magiging magandang analysis dyan mga kaibigan. At sa tabel pa lang niya mga kaibigan ay talagang parang ako na ang sumisira at idinidiin ko ang imahe ni Arjen mga kaibigan. Ang tanong, sino ba ang nagsisira ng kanyang image? Sino ba? Di ba siya rin? Siya rin yung ano-ano ang ginagawa, ano-ano rin ang mga ipinopost, at kung ano-ano yung ikasisira niya. Ang tanong, ako rin ba ang nagsisira sa imahe niya o siya mismo ang nagsisira sa imahe niya? Yung ating mga paliwanag dyan mga kaibigan, yun ay kung magaling kang mag-analyze, ay paalala pa yun. Hindi pa yun pangbabas mga kaibigan, paalala yun. Paalala para sa akin. Para sa akin, paalala yung mga bagay na yon kasi ini-explain ko kung paano baka ikaw ay mag-over sa iyong mga ginagawa dito sa Kalingap at magkaroon ka ng kaso. Hindi ko sinabi na kakasuhan ko. Ang hina din kasi ng kukuti ng ibang mga viewers na naniniwala kaagad at nagtatanong kung ano ang maiikaso ko. Ang sabi ko, mga kaibigan, mga Kalingap, walang ginagawa ang Kalingap para magkaroon ng kaso si Arjen, mga kaibigan. Kasi walang ebidensya. Ang sinasabi natin dyan mga kaibigan ay huwag siyang maging matapang na parang gusto niya na sige lang, magkaroon tayo ng kaso, walang problema. Dapat lang may proof of evidence. Yun ba ang sinasabi niya? Ay paano kung mayroon ngang proof of evidence na makita at dahil nga sa solsol ng mga taong yan ay maging overacting na itong batang to, mga kaibigan. At magkaroon talaga ng violation doon sa kanyang mga ginagawa. Ay mahirap na makalabas dyan, mga kaibigan, kapag nagkaroon na ng kaso. Yun yung ating ini-emphasize sa mga tao dyan. Kaso nga lang, yung mga nag-analyze, medyo mahina yung kanilang kaisipan sa mga bagay-bagay kasi ang gusto lang nila ay magagaling sila. Pero sa akin kasi mga kaibigan, yung galing nila, as in, hindi natin nakikita kasi nag-try na rin sila sa lahat ng bagay pero walang nangyari mga kaibigan. I-try na ang pagiging isang politiko.
itrinay ang pagiging charity vlogger, itrinay ang pagiging reactor at kalaban dito sa Kalingap. Pero ala pa rin nangyayari mga kaibigan. Kaya sabi nga natin mga kaibigan dyan, yung mga analyze ng mga ganyang uri ng tao ay napakapurol. Ano? Napakapurol nun. Kasi doon pa lang sa kanyang thumbnail na idinidiin para masira ang imahe. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi alam nito yung nagiging kwento at hindi nito rin alam kung anong ginagawa ng bata. Ano? Doon pa lang, alam na natin na hindi na tama yung kanyang title. Naghakot lang siya ng basura, mga kaibigan, kasi yung sa akin, paalala, hindi para magkaroon ka ng tamang kaisipan sa mga bagay. Hindi yung pangbabas, para sa akin lang kung kayo ay may tamang pag-iisip, pero kung wala naman, at talagang konti lang yung inyong kaisipan, sasabihin ninyong bashing na yan, mga kaibigan, at dinidiin talaga si Arjen. Ano? Dinidiin talaga. Yun ang pagkakaalam niya, kasi maliit lang yung kanyang kaisipan. Pero, ang reality ng buhay, siya yung mismong nagsisira at siya mismo yung gumagawa ng paraan para mabasya. Samantala kung huminto siya, kung hintuan niya yung mga bagay-bagay na sinasabi natin na makakasama sa kanya, ay imposible mga kaibigan na mabas pa rin itong tao na ito kung siya ay sumusunod. Kasi hindi mga kaibigan, may sarili siyang pangunawa, may sarili siyang kaisipan na ang sa tingin niya ay kanyang ipinaglalaban. Ay ano ba talaga ang tunay na ipinaglalaban? Ano ba talaga? Yun ang tanong natin doon mga kaibigan. Meron ba talaga siya nangyari sa kanya dito sa Kalingap na hindi talaga maganda? Nawala bang naitulong ang Kalingap or sinakalingap ito sa kanya? Yun yung mga tanong natin mga kaibigan, mga Kalingap dito. Diba? Yun ang tanong natin. Kasi sa lahat ng mga doon sa pagsusumbong niya kay Makagago, or hindi naman niya talaga sinabi na hindi siya, ang sabi niya ay kung ako. Diba? Ibig sabihin mga kaibigan, siya talaga. Ang pagkasabi na niya, alam niyo yung edited, hindi ba i-edit yung comment section mga kaibigan, sa totoo lang, lalo na kung ipupus ninyo dyan sa yung maka-aano ninyo dyan mga kaibigan. Kaya sabi ko nga dito sa title ni Payatas Boy, naisip ko si Payatas Boy ay isang dating nagbabasura, pati yung content na yon ay naging basura. Kasi kung i-analyze ninyo yon, yung sa akin ay paalala. Diba? Paalala yung sa akin. Paalala. Bago ang sasabihin ninyo dyan, ididiin natin para masira ang imahe. Sino ba talaga ang nagsira ng kanyang imahe? Diba? Sure. Kaya nga, halos pinipilit natin mabago yung kanyang pangunawa, mga kaibigan, sa mga bagay-bagay. Kasi dito sa social media, mga kaibigan, napakatagal na rin natin dito sa social media, yung mga bagay-bagay na ganon, na ipinaparatang sa iyo at ipinakita mo na totoo yung mga sinasabi nila, as in hindi mababago yung kaisipan nila para sa iyo. Diba? Hindi mababago. Yan, kaya nga sabi ko mga kaibigan, baguhin mo. Kung ano yung mga ipinaparatang sa iyo ng mga basher, huwag mong ipakita na ganun ka. Bagkos yung mga sinasabi nila ay maging aral sa iyo minsan na hindi ka ganoong tao. Di ba? Ganun yung gusto nating ipahiwatig dyan Kaso lang, kinakampihan ng ilan, ng mga viewers, kinakampihan, sige Arjen, sige Arjen. Ang tanong natin mga kaibigan, mga kalingap, kapag nag-overreact at nagkaroon nga ng violation or nagkaroon ng bagay na masasabi natin na pwedeng kasuhan si Arjen, ay andyan pa kaya kayo? Or kayo yung nagtuturo kay Arjen, mga kaibigan, para lalong masira yung bata? Dahil, sige, go lang, go! Laban. Ay ano ba talaga ang tunay na ipinaglalaban? Dahil na bashing, normal sa atin na magkaroon ng bashing. Pero ipakita ninyo
na hindi totoo yung pangbabas na ginagawa sa inyo. Ako pa yung sumira. Samantalang, nung magkaroon nga ng issue yan, mga kaibigan, i-message pa natin ang bata na yan. Huwag kang ganyan. Huwag kang ganito. Oh. Kasi nga mga kaibigan, ang isang tao, kapag nagkaroon na ng pagkakamali at itinuloy-tuloy pa yung pagkakamali, mga kaibigan, ay hindi na maganda yan. Kaso ang problema, kinakampihan nila yung mga mali at pilit nilang itinatama. Kailan naging tama ang mali? Ito lang ang sabihin ko kay Payatas. Sige, balikan mo yung mga pangyayari about dito sa batang ito kung ako yung nagdidiin para masira dito sa Kalingap. Balikan mo yung mga nakaraan, yung mga bagay-bagay na naging content ito ni Papa Eds. Kasi ikaw ay masyadong parang natingin ko ay yung ikabubutas ni Papa Eds ay tuwan-tuwa ka. No? Payatas, parang tuwan-tuwa ka na maputasan mo si Papa Eds. Pero sorry ka. Ala kang maiibutas kay Papa Eds. Yun lang yung aking maano sa'yo. Kasi parang nagmamagaling kang maigi. Parang ikaw yung perfecto, parang ikaw yung nag-i-emphasize na magaling ka. Pero ano ba yung napatunayan mo sa buhay upang naging magaling ka? Ano yung masasabi mo na achievement mo? Ano ba yung naging achievement ko sa buhay? Bakit kung ako ay makapag-react at ako ay makapag-analyze sa mga tao ay napakagaling ko? Ano ba talaga yung naging achievement ko sa buhay? Ano ba yung naging achievement mo? Bago sabihin mo, ako yung nagdidiin at ako yung nagsisira ng imahe ni Arjen. Balikan mo kaya yung mga video na nandoon sa channel ni Kalingap Ido, mga kaibigan. Kung bakit siya nabas. Kung bakit nagkaroon ng napakaraming basher ang batang ito. Ngayon, pag nabalikan mo yon, masasabi ko sa iyo na ikaw talaga ay nagsisearch or nalalaman mo kung ano ba talaga yung kwento. Hindi yung ikaw yung parang napakagaling, ikaw yung parang feeling mo napakatalento, pero ala naman talento. No. Isipin mo yun, na-thumbnail mo pa doon, na pilit isinisira at ang imahe ni Arjen, sira na, mga kaibigan. Pilit lang nating dinadala siya doon sa mabuti na mangyayari sa buhay niya kasi babaeng tao siya. Kung sa iba-iba nga yan, sa iba-iba pa nga yan, yung mga niya yun, bakbakan pa ng bakbakan yan sa akin, paalala yun sa akin Hindi ko idinidiin yun Pinapaalalahanan natin, mga kaibigan. Pinapaalalahanan pa. Para sa akin, paalala yun. Pero sa inyong mga, anti-kalingap, hindi talaga paalala yun. At kasi, ang iisipin ninyo, binabas natin yung tao. Kasi kung magpapatuloy mga kaibigan, ang ginagawa ni Arjen na pagkukomment kung saan-saan, at tutuloy-tuloy niya kung ano pa man yung ikasisira dito sa Kalingap at kung ano pa man yung isasira ng kahit na sino dito sa Kalingap, ay baka darating yung araw na mag-over na siya sa mga bagay-bagay na nyo. Huwag ninyong ipahamak kung talagang kayo ay nagdidepender dito kay Arjen, ay dalhin ninyo doon sa point na makakabuti sa kanya. Huwag doon sa point na kayo lang yung magkakaroon ng benefits kasi magkakaroon kayo ng butas or magkakaroon kayo ng content dito sa Kalingap para mabutasan ang Kalingap. Ang ginagawa nyo kasi dyan sa mga anti-Kalingap, kukuha kayo ng mga tao na ikabubutas doon sa Kalingap at sige, parang bibigyan nyo ng lakas ng loob para lumaban dito sa Kalingap. Ang tanong, hanggang kailan at hanggang saan ninyo susuportahan kung mag-overreact ang batang ito? Baka ito, mga kaibigan, kapag nandiyan na sa point na nagkaroon ng kaso na sinasabi ninyo na gusto kong kasuhan, ay iwanan nyo na itong bata na to. No, baka basura na rin sa inyo itong bata na to.
at hahayaan nyo na lang doon sa mga bagay-bagay. Kaya ngayon pa lang mga kaibigan, yung ating mga sinasabi ay paalala at ipinapaalam natin kung gaano kahirap ang magkaroon ng kaaway or magkaroon ng hindi magandang image dito sa social media. Pagkos ipakita niya na mali yung mga taong nang babasa kanya. Kaso kayo naman Sige. Sige. Kasi para mabutas ang kalingap, para masira ang kalingap. Ay, sorry kayo, mga kaibigan, mga kalingap. Sorry. Kahit ano pa ang gawin ninyo, hindi nyo masisira yung kalingap. I promise to you. Siguro, kung talagang sasabihin ninyo na nasira, paano nyo magagawa yun, mga kaibigan? Dahil napakarami ninyong baluktot na katwiran gusto ninyong ituwid. Diba? Ito na lang ang ko sa iyo, Payatas Boy. Kung talagang magaling kang mag-analyze, sa palagay mo, tama ba o mali yung ginagawa ng bata? At dapat ba nasuportahan or amo-amoy ng batang ito at turuan na magkaroon ng paglaban dito sa kalingap? Or ibig sabihin natin, mga kaibigan, tama ba yung ginagawa niya na kung saan siya magko-comment para makaganti dito sa kalingap? Ang tanong natin, mga kaibigan, ano ba talaga ang ipinaglalaban? Ano ba talaga ang kanyang hinanakit at ano ba talaga yung kanyang gustong ipahiwatig? Bakit? Andito ba siya? Andyan man yan sa paligid. Dahil ba hindi naging successful yung mga bagay-bagay? Balikan ninyo at ninyong maigi yung ating video kung talagang yan ay may pangbabas at pandidiin para maging masama itong si Arjen. Parang sinasabi niyo na, si Berador, diniin si Arjen para masira talaga yung pagkatao ng bata. Sira na. Pilit lang nating inaayos at magkaroon ng tamang kaisipan sa mga bagay-bagay. Sige, kung gusto ninyo, go. Sabihin ninyong tama yung kanyang mga ginagawa. Suportahan ninyo siya sa mga bagay-bagay at sabihan pa ninyo, sige. Laban. Para sa tingin natin, iyon ang tama sa inyo. Kayong bahala. Ang sa akin ay paalala lang. Kasi mahirap na kapag dumating na sa point na naging over na at magkaroon nga ng, ibig sabihin natin, hindi nakaaya-ayang mga sinasabi, katulad ng mga nakaraan, mga kaibigan, na may mga nasabi siya na hindi maganda, ay baka dahil sa maraming kakampi, ay maging over itong bata na ito. Huwag naman sana, mga kaibigan, mga kalingap, kasi kung maniniwala ka dito Arjen sa mga anti-kalingap na to, masisira lang ang buhay mo. I promise to you. Kaya, ang sabi ko nga, kung ikaw ay may pinaglalaban at kung ano man yung ipinaglalaban mo, dalhin mo sa tamang proseso. Huwag dito sa social media kasi kapag hindi totoo yung ipinaglalaban mo, masisira ka rito. Yan yung inasabi ko sa iyo. At yung gusto mo ng katahimikan, ituloy-tuloy mo lang yung pagsasayaw mo, yung pag-tiktok mo, at gumawa ka ng maganda sa channel mo para sa ikabubuti mo. Yun yung aking masasabi at maraming salamat and God bless sa ating lahat. Bye-bye.